Ang buhay sa probinsya, tahimik lang pero may halong kalbaryo. Dito naman sa Maynila, may oportunidad nga at malaki ang sahod. Matapobre naman ang amo. Ay, kailan kaya ako makakalaya sa pang-aapi? Maria! Maria! Ano na naman bang ginagawa mo? Hindi ba't may inuutos pa ako sa'yo? Kung ano-anong inuuna mo eh. Hindi pa tapos ang dami na pinapaayos ko. Ay, naku, pasensya na po, Senyorito Miguel. Inutusan po kasi ako ni Nana Selma na tahiin tong butas sa mga damit niya. Bakit si Yaya Selma ang sinusunod mo? Hindi naman siya nagpapasahod sa'yo kundi ang pamilya ko. Unahin mo ang mga pinagagawa ko at sumunod ka sa kwarto ko. Tatapusin ko na lang po itong isang damit. Pagkatapos susunod na po ako sa kwarto niyo. Pasensya na po talaga, hindi ko lang talaga mahindian si Nana Selma. Bilisan mo at inip na ako sa'yo. Baka hindi ako makapagtimpi at ipatanggal kita sa trabaho. Ay, hindi, wag po. Susunod na po ako, Senyorito. Oh, saan ka pupunta, Maria? Mag-aalas 9 na ng gabi ah. Maghahapunan na tayo. Ah, sasaglitin ko lang po yung mga pinapaayos sa akin ni Senyorito Miguel sa kwarto niya. Mamaya na lang po ako kakain pagkatapos at baka mapagalitan pa po ako. Pakisabi na lang po kay Nana Selma at Celia na mauna na silang kumain. Oo sige, mauna na kami kumain ha. Gutom na kasi talaga ako eh. Huwag ka na magtagal masyado at baka malipasan ka na gutom. Opo. Pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang amo si Maria. Unang napansin niya ang malamig na temperatura roon. Napayakap siya sa kanyang katawan at sa nanginginig na tinig ay kanyang tinawag ang pangalan ng senyorito na kanyang pinaglilingkuran. Wala sa loob ng kwarto si Miguel, kaya nasisiguro niyang nasa loob yon ng banyo. Ramdam ni Maria ang matinding kaba sa kaisipan na silang dalawa lamang ng kanyang senyorito Miguel ang naroon. Naalala niya kasi kung paano siya nito tingnan sa malagkit na paraan nitong mga nakaraang araw. Yung tingin na alam mong may masamang balak gawin. Senyorito Miguel, narito na po ako. Pasensya na po kung pumasok na ako ha. Titiklupin ko na po itong mga damit na nilaban ni Nana Selma. Sige, bilisan mo. Kanina pa dapat tiklop ang mga yan eh. Pero hinayaan nyo lang na magpakalat-kalat yan dito sa kwarto ko. Po? Ang sabi po kasi ni Celia, siya raw ang nagtiklop ng mga damit nyo. Maayos na rin daw po niyang nailagay dito sa kama nyo, kaya hindi na po ako nag-abala pa. Alin ang maayos dyan? Nagkalat ang mga damit ko. Ah, sige po, aayusin ko na lang. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito. Gusto kita makausap ng mas malapit at walang istorbo. Ano pong ibig niyong sabihin, senyorito? Teka, huwag po kayo lalapit. Maawa po kayo. Nandito lang po ako para magtrabaho. Trabaho? Bakit? Kasama naman sa trabaho mo sundin ako ah. Kahit ano pa yan. Ayoko po ng ganito, senyorito Miguel. Nakikiusap po ako. Huwag namang ganito. Lalabas na po ako. Bakit ka lalabas? Maglalaro pa tayo. Huwag ka mag-alala dahil sisiguruhin kong masisiyahan ka sa gagawin natin. Ayoko po. Isusumbong ko po kayo sa inyong ina, senyorito. Sa tingin mo ba may pakialam si Mami kapag nagsumbong ka? Sino sa tingin mo ang mas paniniwalaan niya sa ating dalawa? Ikaw na katulong lang o ako na anak niya? Pilit na kumakawala si Maria mula sa mahigpit na hawak sa kanya ng amo. Ngunit kulang pa ang lakas niya para makawala rito. Inabot ni Maria ang braso ni Miguel at saka kinalmot ito. Buong akala niya ay mabibitawan siya nito ngunit mas lalo lamang humigpit ang hawak nito sa kanya at isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay nito sa kanya. Napaigik sa sakit si Maria at para siyang nawala ng ulirat sa sobrang sakit. Nang bumagsak siya sa kama nito, ay pumunta ito sa pinto at inilak yun. Bumalik din naman sa kanya ang binata at kaagad siyang kinubabawan. Mapaghanap at malalim na halik ang iginawad nito sa kanyang mga labi.
Parang tuod lamang si Maria habang nakahiga at tahimik na lumuluha. Huwag ka na kasi magpumiglas pa. Wala ka na namang magagawa eh. Ano bang nagawa ko sa'yo? At bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Gusto ko lang naman magtrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang nanay ko. Pero hindi kasama ito sa trabaho ko. Nakikiusap ako sa'yo, senyorito. Tama na po. Huwag po ako. Bakit ba nagrereklamo ka pa? Hindi ba dapat matuwa ka pa kasi merong isang mayaman na katulad ko ang nagbibigay ng atensyon sa'yo ngayon? Na sana hindi na lang. Napakasama mo, senyorito. Maangkin mo man ang katawan ko ngayon. Titiyakin ko na hindi ka masisiyahan. Talaga? Ang bango-bango mo, Maria. Wala kang naging nobyo sa probinsya nyo, di ba? Ako ang makakauna sa'yo kung ganon. Paano mo nalaman yan? Narinig ko kayo ni Celia habang nag-uusap kayo. Napakasama mo, senyorito Miguel. Alam ko naman na hindi ka gagawa ng mabuti eh. Pero hindi ko lubos akalain na sukdulan pala ang kasamaan mo. Nakikiusap ako sa'yo. Tama na! Titigil lang ako kapag natapos ko nang gawin ang gusto kong gawin sa'yo. Huwag ka rin magkakamali na magsumbong, ha? Kung sa bagay, kahit naman magsumbong ka, wala rin namang maniniwala sa'yo. Sino bang mas paniniwalaan ng lahat? Ang salita mo laban sa akin o ako na anak ng mga amo mo? Baboy ka, Miguel! Napakasama mo! Tandaan mo to. Kung nagtagumpay ka man sa akin ngayon, sisiguraduhin ko naman na pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Talaga? Gaganti ka? Kaya mo ba? Naniniwala ako may awa ang Diyos. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Panay ang pagmamakaawa ni Maria na tigilan na siya ni Miguel. Pero hindi talaga ito nagpapigil sa panghahalay sa kanya. Wala nang nagawa si Maria kundi ang umiyak na lamang habang patuloy si Miguel sa pambababoy sa kanya. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Maria. Diring-diri siya sa kanyang pagkatao. Napupuno ng puot at pighati ang kanyang puso. Wala naman siyang tinapakan o inagrabyadong tao para danasin niya ang kahayupang ito. Nakalabas lamang si Maria sa kwarto ni Miguel nang makatulog ito. Sa labas ng bahay siya dumiretso at doon nag-iiyak. Panginoon, bakit niyo po ako hinayaan na lang? Ako po ba'y walang halaga? Wala naman akong naging kasalanan sa inyo para danasin ko ang lahat ng ito ngayon. Anong nangyari sa'yo, Maria? Gabing-gabi na. Bakit narito ka pa sa labas? Pumasok na tayo sa loob at magpahinga. Wala. Naaalala ko lang si nanay. Mag-isa lang kasi siyang naiwan sa probinsya namin. Nakalimutan ko pang tawagan kanina. Namimiss mo ang nanay mo? Siya din ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon? Hindi. Iba pa. Kung ganon, ano? Anong dahilan? Bakit ka umiiyak? Si Senyorito Miguel. Ginahasa niya ako, Celia. Binaboy niya ako. Akala ko may iuutos lang siya sa akin kaya niya ako pinapunta sa kwarto niya. Yun pala, may masama na siyang balak sa akin. Hayop talaga yung lalaking yan. Bakit hindi tayo magsumbong? Isumbong natin siya sa mga pulis.
Magsampa ka ng kaso! Hindi magtatanda yung lalaking yan hanggat walang nagtuturo sa kanya ng leksyon. Kanino ko magsusumbong, Celia? Sa mga pulis? Ang ama niya'y isang makapangyarihang politiko at ubod pa sila ng yaman. Walang maniniwala sa akin at di ko makakayanang labanan sila. Wala akong pera. At ano? Hahayaan mo na lang si Senyorito Miguel na makalusot sa ginawa niya sa'yo? Hindi, Celia. Pero sa ngayon, wala akong ibang magagawa eh. Kailangan ko ang trabaho ko dito dahil nasa ospital ang nanay ko at nangangailangan kami ng malaking halaga ng pera para sa operasyon niya. Kung ayaw mo magtiwala sa hustisya, may kilala akong tao na pwedeng tumulong sa'yo. Sino? Si Apo Malakas. Isa siyang albularyo at mangkukulam sa kabilang baryo. Marami na akong naririnig tungkol sa kanya. Lahat ng humingi ng tulong sa kanya ay nagkaroon ng hustisya sa paraang hindi kayang ibigay ng batas. Celia, natatakot ako. Ang pangkukulam ay labag sa kalooban ng Diyos. Oo nga't isang albularya ang aking ina, pero hindi siya kailanman gumawa ng masama sa kapwa namin. Puro panggagamot lang ng may sakit ang kanyang ginagawa. Paano kung lalo lang akong mapahamak? Hindi makakaya ng konsensya ko kung malalagay sa peligro ang buhay ni Senyorito Miguel. Kahit na nararapat lang naman yun sa kanya matapos ang kahayupan niya sa akin. Alam kong natatakot ka, Maria. Pero ano pa bang natitira para sa'yo? Gusto mo ba magpatuloy ang kasamaan ni Senyorito Miguel sa'yo? At ang masama pa, baka hindi lang sa'yo niya gawin yun, kundi sa iba pang babae. Hindi ba masama din kung pababayaan mo na lang siya? Bigyan mo ng hustisya ang sarili mo, Maria. Kung hindi man sa pamamagitan ng batas, kahit na dito na lamang. Kahit na para makaganti ka na lang sa ginawa niya sa'yo. Sige, Cecilia. Pumapayag na ako sa suggestion mo. Hindi ko alam kung bakit nagdadalawang isip pa akong gawin yan eh. Matapos ang ginawa niya sa akin. Pero, paano natin makakausap si Apo Malakas? Samahan mo ako bukas ng madaling araw. Pupuntahan natin siya sa kubo niya sa gilid ng gubat. Huwag kang mag-alala. Kilala ko siya at alam kong tutulungan ka niya. Kinaumagahan, habang madilim pa at ang paligid ay tahimik, tahimik ding lumabas ng mansyon sina Maria at Celia. Bitbit nila ang kanilang mga bag na puno ng pagkain bilang alay kay Apo Malakas. Tahimik ang kanilang lakad habang binabaybay ang masukal na daan patungo sa gubat. Nang makarating sila sa kubo ni Apo Malakas, nag-atubili si Maria na kumatok. Huwag kang matakot. Ako ang kakausap. Sino kayo at anong kailangan niyo sa akin? Apo Malakas, humihingi po kami ng tulong. Kaibigan ko po itong si Maria, biktima siya ng karahasan. May ginawa po sa kanya ang aming amo, isang mayamang lalaki na anak ng isang malakas na politiko. Gusto po niyang maturuan ng leksyon si Senyorito. Gusto niya pong kulamin si Senyorito at iparanas dito ang kalupitang ginawa niya kay Maria. Anak, totoo bang gusto mong ipakulam ang lalaking yun? Naiintindihan mo bang mabigat ang kabayaran ng pangkukulam? Opo, Apo. Wala na po akong ibang paraan para makamit ang hustisya. Wala akong laban sa yaman at kapangyarihan niya. Kung ganoon, pumasok kayo. Sa loob ng kubo ni Apo Malakas ay puro anting-anting, bote ng langis at mga kakaibang halaman ang nakasabit. Sa gitna ng kubo ay isang altar na may kandila at larawan ng mga taong hindi kilala ni Maria. Naupo si Apo Malakas sa kanyang upuan at nagsimula ng magtanong. Anong pangalan ng lalaking gusto mong ipakulam? At may dala ba kayong bagay na pagmamayari niya? Senyorito Miguel ang pangalan niya. Maria, ibigay mo kay Apo ang damit na napulot mo kagabi mula sa kwarto niya. Magandang simula ito.
Ang bagay na pagmamayari niya ay magsisilbing daluyan ng sumpa. Ngunit kailangan ko ng mas matibay na koneksyon. May larawan ba kayo ng lalaking ito? Wala po akong larawan niya, Apo. Pero baka pwede kong i-describe na lang ang mukha niya. Sige, habang inilalarawan mo siya, magsisindi ako ng kandila para sa ritual. Habang inilalarawan ni Maria si Miguel, nagsimula ng magsindi ng itim na kandila si Apo Malakas. Naglagay siya ng dahon ng laurel, itim na sinulid at asin sa isang mangkok. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ng langis at nagsimula ng bumigkas ng mga salitang hindi maintindihan ni na Maria at Celia. Espiritu ng mga ninuno, tawagin niyo ang puwersa ng hustisya. Naririto ang isang kaluluwang inapi at nais niyang mabigyan ng karampatang parusa ang gumawa ng kasamaan sa kanya. Miguel! 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 Tumugon ka sa tawag ng sumpa! Napuno ng usok ang kubo habang binibigkas ni Apo Malakas ang kanyang mga dasal. Ramdam ni Maria ang kakaibang enerhiyang bumalot sa paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, itinigil ni Apo Malakas ang ritual at tumingin kay Maria. Ang unang bahagi ng ritual ay natapos na. Hindi magtatagal. Magsisimula ng makaranas ng hindi magandang pangyayari si Miguel. Ngunit Maria, kailangan mong ikaw mismo ang magtapos ng sumpa. Paano, Apo? Ano po ang kailangan kong gawin? Ito ang huling sangkap ng sumpa. Ihalo mo ito sa pagkain o inumin ni Miguel. Kapag nakain niya ito, mas magiging malakas ang sumpa at hinding-hindi na siya makakatakas. Ngunit tandaan mo, Maria, ito'y may kaakibat na kabayaran. Kapag ginamit mo ito, ang galit at puot ay magiging bahagi na ng iyong puso. Siguraduhin mong handa ka. Handa na po ako. Wala rin naman po akong ibang paraan. Gagawin ko po ang lahat para makamit ang hustisyang nararapat sa akin. Bago umalis sina Maria at Celia sa kubo, binigyan sila ni Apo Malakas ng paalala. Hindi dapat malaman ni Miguel kung sino ang nasa likod ng mga nangyayari sa kanya at kailangang mag-ingat si Maria upang hindi mabuko ang kanyang plano. Lumisan silang dalawa na may bigat pa rin sa puso ni Maria. Ngunit may bahid ng pag-asa na mabibigyan ng hustisya ang kanyang naranasan. Magmadali na tayo at baka mapansin nilang wala tayo sa mansyon kagalitan pa tayo ni Nana Selma. Ang mahirap pa, baka pagalitan tayo ni Senyora Christine at masasanti pa. Salamat, Celia, ha. Salamat sa pagdala mo sa akin kay Apo Malakas. Nung una ayoko talagang gumanti sa ginawa sa akin ni Miguel dahil tingin ko wala naman ako magagawa para labanan siya. Ngunit ngayon na may paraan na ako para makaganti, hindi ko alam kung bakit nagagalak ang puso ko sa sobrang saya. Sabi ko naman sa iyo may paraan para makaganti kay Senyorito Miguel nang hindi na kailangan gumamit pa ng batas. Dahil tulad ng sabi mo, wala naman yung maitutulong para makamit mo ang hustisya dahil pera ang sinasamba ng batas. Tuturuan ko ng leksyon si Senyorito Miguel. At hindi ako titigil hanggat hindi ako natatapos sa kanya. Pahihirapan ko siya katulad ng ginawa niya sa akin. Sana'y magtagumpay ka. Dumaan ang mga araw at nagsimula ng maranasan ni Miguel ang mga epekto ng kulam na isinagawa ni Maria sa tulong ni Apo Malakas. Alam na alam ni Maria yon sapagkat tahimik lamang siya na nakamasid sa bawat nangyayari kay Miguel. Bagamat sa unay tila pangkaraniwang karamdaman lamang ang nararamdaman ni Miguel, unti-unti naman itong lumalala at nagiging mas kakaiba. Nakangiti lamang si Maria na pinapanood ang paghihirap ng taong sumira sa kanyang pagkatao. Isang gabi sa mansyon ng pamilya ni Miguel, nakahiga siya sa kanyang kama, pawisan at hindi mapakali, habang si Maria ay tahimik lamang na nakikinig habang naglilinis.
Ayaw niya sanang pumasok sa kwarto ng halimaw, ngunit wala naman siyang ibang pamimilian. At isa pa, gusto ring obserbahan ni Maria si Miguel kung umeepekto na ba rito ang kulam na ginawa niya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ako makahinga. Parang may nakadagan sa dibdib ko. May sakit po ba kayo, senyorito? Gusto niyo po bang tawagin ko si senyora para mapatingnan kayo sa mga doktor? Hindi na kailangan. Ikuha mo na lang ako ng tubig dyan sa ref ko at paracetamol na rin. Iinom ako ng gamot at baka bukas pagkagising ko, wala na itong nararamdaman ko. Sandali po at kukuha lang ako. Malaya at hindi ka galit sa akin. Nagustuhan mo rin bang ginawa natin kagabi? Huwag kang mag-alala dahil hindi naman yun ang huling beses na maglalaro tayo. Hintayin mo lang akong gumaling at muli kitang dadalin sa langit. Hinding-hindi mo makakalimutan ang gagawin natin kahit na magkaroon ka pa ng nobyo o asawa. Hindi ka pa pala tapos? Gusto mo pang umulit? Nasaan ang konsensya mo, senyorito Miguel? Hindi ko pinapakita sa'yo kung gaano kita kinasusuklaman, pero hindi ibig sabihin nun, nagustuhan ko na ang ginawa mo sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kababuyan mo, senyorito. Huwag ka nang magalit, Maria. Ang mahalaga ay nasiyahan ka naman sa ginawa natin. Nagtaas lamang ng kilay niya si Maria at kumuha ng tubig sa ref ng binata na nasa loob lang ng kwarto nito. Pasimpleng kinuha niya ang bote na may lamang pulang likido at nilagyan ng baso na may lamang tubig. Inabot ni Maria ang tubig sa kanyang amo. Ang laki-laki pa ng pagkakangisi nito sa kanya. Palihim na napaingos na lamang si Maria. Hawak ni Miguel ang dibdib. Pilit nitong inaabot ang tubig mula sa kanyang kamay, ngunit nang tangkain nitong inumin yun, biglang bumagsak ang baso mula sa kamay ng binata at nabasag. Napasimangot si Maria. Sayang ang likido. Mabuti na lamang at may natira pa siya. Ano ba to? Hindi ko naman magamit ang mga kamay ko. Ano pong nangyari, senyorito? Magaan lang naman ang baso. Bakit po ninyo naihulog? Sa tingin mo ba ginusto kong mangyari yun? Ang bobo mo naman! Linisin mo nga yan at ikuha mo ako ng panibagong tubig! Buwisit! Ano ba nangyayari sa akin? Baka karma mo na po yan sa ginawa mo sa akin. Anong sabi mo? Hindi ko narinig, Maria! Ang sabi ko po, kukuha ko ng panibagong tubig. Tapos bababa ako para kumuha ng map para po mapunasan yung tubig na tumapon sa sahig. Bilisan mo na kung ganon! Huwag kang babagal-bagal! Sinasahuran ka naman dito ng tama pero pabobo-bobo ka! Sinasahuran ako ng tama, pero hindi kasama doon ang panghahalay na ginawa mo sa akin, senyorito. Magpasalamat ka dahil mahirap lang ako at hindi ko kayang ipaglaban sa korte ang ginawa mo sa akin. Dami mo namang arte! Napailing na lamang si Maria. Nagiging bugnuti na masyado ang kanyang amo at mukhang unti-unti na ngang umeepekto ang pangkukulam ni Apo Malakas sa binata. Muli na lamang kumuha ng tubig si Maria at nilagyan ng pulang likido yon. Hindi siya napapansin ng binata dahil abala ito sa pakikiramdam sa nararamdaman. Iniabot niya yun muli kay Miguel at lihim na napangiti na lamang si Maria nang sa wakas ay mainom yung lahat ni Miguel. Sa kusina, kinabukasan, naroroon si Celia at Maria nagluluto ng almusal. Maria, napansin mo ba si Senyorito Miguel kagabi? Ang ingay niya. Akala ko may nag-aaway sa loob ng kwarto niya eh. Naroon ako sa kwarto niya kagabi naglilinis. Kitang-kita ko ang nangyayari sa kanya. Nagsisimula ng maningilang karma sa kanya. Ang galing talaga ni Apo Malakas. Sabi ko na nga ba siya lang ang makakatulong sa'yo para makaganti kay Senyorito Miguel. Unti-unti ko siyang pahihirapan. Tingnan na lang natin kung may mukha pa siyang maiharap sa mga tao pagkatapos kong gawin ang paghihiganti ko. Ano pinagbubulungan niyo dyan dalawa? Hindi makakalabas si Nana Selma sa kanyang kwarto dahil masama ang pakiramdam. Biniling niya nga na kayong dalawa na lang daw muna ang bahala sa pagluluto. Pinapasabi din ni Senyorito Miguel na pumunta ka sa opisina niya sa taas, Maria, at marami daw siyang ipapalinis sa'yo doon. Nagkakatuwaan lang po kami ni Celia, Kuya Jose. Pasensya na po. Nagluluto na rin po kami ng almusal ng mga amo natin.
Ay sige, bilisan nyo na dyan at anumang oras ay bababa na ang pamilya nila para kumain. Siguraduhin nyo na masarap ang mga niluluto nyo ha, dahil si Nana Selma ang makakagalitan kung hindi. Oo, alam naman namin, Mang Jose. Huwag mo nang ulit-ulitin pa. Sige na, magtrabaho ka na bago ka pa makita ni Senyora Christine na walang ginagawa. Baka mamaya ikaw pa ang masisante imbis na kami ni Maria. Nang umalis ang hardinero sa kusina, muling nagpatuloy sina Maria at Celia sa pagluluto. Pinag-uusapan nilang dalawa ang mga plano pang gawin ni Maria laban kay Miguel. Natigil lamang silang dalawa nang tawagin na sila ni Senyora Christine upang ihanda na ang almusal. Habang kumakain sa hapagkainan ng pamilya na kanilang pinagsisilbihan, ay mabilis na rin kumain sina Maria at Celia dahil marami pa silang gagawing trabaho. Abala si Miguel na gumagawa ng mga papeles, ngunit kitang-kita ni Maria na hindi nito magawang mag-concentrate. Ano ba tong sakit ng ulo ko? Parang hinihilang utak ko palabas. Po, kagabi pa yung nararamdaman mo, senyorito. Kung magpakonsulta na kaya kayo sa doktor, sasamahan ko na po kayo. Hindi na. Uminom naman na ako ng gamot kanina pagkatapos kong kumain eh. Baka mawala na rin tong sakit ng ulo ko maya-maya. Sigurado po ba kayo? Baka mapano po kayo Magpapatawag na ako ng doktor. Bakit parang alalang-alala ka naman yata sa akin? Dahil amo ko kayo, sino na magpapasahod sa akin kung mawawalan ako ng trabaho kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo? Nahimik ka nga, Maria. Walang mangyayari sa akin masama. Kaya nga po, magpakonsulta na kayo sa doktor para sigurado tayo. Nakita ni Maria ang pag-iling ng kanyang amo at muli itong bumalik sa ginagawang trabaho, kaya gano'n na rin ang kanyang ginawa. Ngunit maya-maya lamang ay muli na namang tumigil si Miguel sa ginagawa at saka hinawakan ng kanyang ulo. Basta na lamang itong sumigaw na parang takot na takot. Ano pong nangyari? Pakiramdam ko parang may dumadaloy na malamig na likido sa bato ko eh. Sinubukan kong tignan sa salamin at nakita kong may dugo sa likod ko. Ngunit nung pupunasan ko na sana, wala namang sugat. Anong kalukuhan to, Maria? Sinong gumagawa nito sa akin? Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa inyo, senyorito. Ipapatawag ko na po talaga si senyora. Wag na at makakaabala lang ako kay Mami. Magpatuloy ka na sa trabaho mo at magtatrabaho na rin ako. Sigurado po ba kayo dyan? Ang mabuti pa po magpatingin na kayo. Kagabi pa kayo ganyan. Hindi na nga, di ba? Huwag ka na makulit. Sige po, kayo na ang bahala. Peking pag-aalala lamang ang ipinapakita ni Maria sa kanyang halimaw na amo. Sinusunod niya lang ang bilin ni Apo Malakas na walang dapat makaalam na siya ang may kagagawa nito kay Miguel. Ilang araw ang lumipas ay muling bumisita si Maria kay Apo Malakas. Nagdala siya ng alay at nagpasalamat na rin sa ginawa ng matanda para sa kanya. Nagsisindi ng insenso si Apo Malakas habang nasa harap ng altar na puno ng kakaibang gamit. Mga kandilang itim, alay na prutas, mga bote ng langis at mga anting-anting. Tahimik naman na nakaupo si Maria sa tabi ng matanda. May halong kaba at determinasyon ang kanyang mga mata. Apo, maraming salamat po sa ginawa ninyo para sa akin. Pero gusto ko pong malaman, may iba pa ho ba akong dapat gawin para masiguro kong magdurusa ng husto si Miguel? Kinuha ni Apo Malakas ang isang maliit na manika na gawa sa tela at pinuno ng mga kakaibang simbolo. Ito ang sunod na gagamitin mo, anak. Iuugnay natin ito kay Miguel gamit ang isang bagay na may kinalaman sa kanya. Buhok, damit, o kahit alikabok mula sa kanyang bahay. Sa tuwing nais mong ipadama sa kanya ang sakit, tusukin mo ang tamang bahagi ng manika. Paano ko po malalaman kung tama ang ginagawa ko? Sundin mo ang sinasabi ng iyong puso. Ang galit at sakit na nararamdaman mo ang iyong magiging gabay. Pero tandaan mo, anak, huwag mong gagamitin ito ng walang dahilan. Ang kulam ay may presyo. Anong klaseng presyo, Apo? Hindi pa ho ba sapat na dahilan ang ginawa niya sa akin para gumante ko sa kanya?
Sukdulan po ang galit ko kay Miguel sa ginawa niya sa akin. Mahirap lang po ako at ang dignidad ko lang po ang maipagmamalaki ko sa lahat. Saan po ako pupulutin kung hindi ko ipaglalaban ang dignidad ko ngayon? Nauunawaan kita, ngunit ang bawat kulam ay nagbibigay ng epekto sa mambabarang. Kapag ginawa mo ito ng may labis na galit, maaaring maubos ang iyong enerhiya. At kung sakaling magbago ang isip mo at bitiwan ang ritual, maaaring bumalik sa iyo ang lahat ng sakit na ibinibigay kay Miguel. Handa po akong harapin ang lahat ng yan. Desidido na po ako. Isa pa anak, huwag kang masyadong magpakita ng awa. Ang awa ay kahinaan. Ang bawat ritual na gagawin mo ay dapat puno ng tiwala. Kung bumaliktad ang intensyon mo, maaaring mawala ang epekto ng kulam. Naiintindihan ko po. Ngayon anak, gawin mo na ang paggamit ng manika. Ngunit sa susunod na ritual, magdagdag ka ng itim na kandila. Ialay mo ang apoy sa espiritu ng kulam at bigkasin mo ang dasal ng paghihiganti. Ano po ang dasal na yon? O mga nilalang ng dilim, dinggin niyo ang panaghoy ng nagdurusa. Dalhin niyo ang aking galit at ipataw ito sa kaaway. Wala siyang kawala, hanggang sa ang katarungan ay maibalik. Wala siyang kawala hanggang sa ang katarungan ay maibalik. Tama anak, kapag sinabi mo yan, magdadala ito ng matinding epekto sa kanyang katawan at isipan. Ngunit tandaan mo, huwag kang magdarasal ng may pag-aalinlangan. Matapos makipag-usap kay Apo Malakas, ay bumalik ng muli si Maria sa mansyon. Naghihintay na roon sa kanya si Celia at kaagad siyang tinanong kung ano ang napag-usapan nila ni Apo Malakas. Pasimpleng pinakita naman niya ang manikang pangulam na ibinigay sa kanya ng matandang albularyo. Ayos talaga si Apo Malakas. Hindi man tayo makakahingi ng tulong sa mga otoridad, pero hindi bali na. Kasi nandyan naman siya para siya na mismo ang tumulong na makaganti para sa'yo. Maraming binilin sa akin si Apo Malakas. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot sa mga sinabi niya na maaaring bumalik sa akin ng kulam, Celia. Pero kakatuwang wala akong pakialam. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay makaganti kay Miguel. At malapit mo nang makamtan yan, Maria. Sana nga, Celia. Sana nga magtagumpay ako. Para kahit na sa ganitong paraan man lang, may magawa ako para sa aking sarili. O sige na, umakyat ka na sa kwarto natin at maghanda ka na para sa trabaho. Mamaya lang natitiyak kong tatawagin ka na ng halimaw nating amo. Sige, salamat nga rin pala sa lahat ng mga tulong mo sa akin, Celia ha. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Ano ka ba? Ginagawa ko lang naman ang sa tingin ko dapat gawin. At saka magkaibigan tayo. Tayong dalawa rin naman ang magdadamayan sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Mauuna na muna ako sa kwarto natin ha. Gagawin ko muna ang itinuro sa akin ni Apo Malakas. Lalabas na lang ako pagkatapos. Maglaka ng pinto para walang makapasok at walang makakita sa gagawin mo. Kailangan nating mag-ingat. Itago mo ring mabuti ang altar na ginawa mo. Baka may makakita pa sa mga gamit mo sa pangkukulam. Ako nang bahala, salamat. Dumiretso na si Maria sa kwarto nila ni Celia. Dala ang isang hindi maipaliwanag na determinasyon. Kaagad niyang inayos ang altar kung saan naroon ang manika na naglalaman ng larawan at pangalan ni Miguel. Dahan-dahan, inilatag niya ang bawat elemento ng ritual. Itim na kandila, insenso at mga anting-anting na nagtataglay ng mga nakatagong lihim ng kanyang galit. Ibinigay din yon sa kanya ni Apo Malakas bago siya umalis kanina. Sinindihan niya ang kandila at ang itim na usok nito'y tila nagdala ng malamig na hangin na pumuno sa silid. Hawak ang manika, sinimula ni Maria ang ritual. Isa-isang tusok ng karayom ang ginawa niya. Bawat galaw ay puno ng bigat ng damdamin. Sa bawat tusok, parang naririnig niya ang malalim na sigaw ni Miguel.
Parang sumisigaw ito mula sa kawalan. Ang bawat pighati bumabagtas sa kanyang isipan, ngunit hindi siya natitinag. Mas lalong tumibay ang kanyang loob sa bawat alaala ng sakit na dulot nito sa kanya nang siya ay pagsamantalahan ito. Habang patuloy ang ritual, nagsimulang makaramdam si Maria ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para bang ang desisyon niyang ito'y unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pag-alinlangan, muling sumasagi sa isip niya ang ginawa ni Miguel, ang pananakit na iniwan nito, ang pagkawasak ng kanyang puso. Hindi niya hinayaan ang anumang emosyon na hadlangan ang kanyang layunin. Ang boses niya ay puno ng puot, nanginginig sa paghihiganti. Sa bawat salitang binitawan niya, para bang mas lalong lumalalim ang epekto ng ritual. Ang kandila ay nag-aapoy ng mas maliwanag. Ang usok ay tila nagiging mas makapal at ang buong silid ay nagbistulang pugon ng galit at pagkamuhi. Ramdam mo na ba, Miguel? Ramdam mo na ba ang sakit na binigay mo sa akin? Maria, tapos ka na ba? Handa na ang hapunan natin. Lumabas ka na muna para makakain na tayo. Sige, palabas na ako. Tapos mo na bang gawin ang ritual? Papasok ako ha. Tapos mo na bang gawin ang ritual? Oo, pinapalabas ko na lang sa bintana ang mga usok. Mahirap na at baka may makakita pa. Tama. Pagkatapos niyan, lumabas ka na ha at sabay-sabay na tayo ni Nana Selma kumain ng hapunan. Kumusta na ba si Nana Selma? Magaling na ba siya? Inuubo na lang ang matanda pero ayos naman ang pakiramdam niya. Matapos ayusin ni Maria ang kwarto nila ni Celia, sumunod na rin siya sa hapagkainan at nakisabay na sa hapunan ni Nana Selma, Kuya Jose at Celia. Lechon manok ang ulam nila. Libre ni Kuya Jose dahil kaarawan pala nito ngayon. Masaya nilang pinagsaluhan ng hapunan. Nang matapos ay bumalik na rin sina Maria at Celia sa kanilang kwarto. Ikinuwento ni Maria ng detalyadong-detalyado ang pagpunta niya sa bahay ni Apo Malakas at ang mga napag-usapan nilang dalawa. Hindi ko alam, pero may parte talaga sa akin ng tinatamaan na ng konsensya, Celia. Iniisip ko kung tama pa ba itong ginagawa kong pagganti kay Miguel. Hindi maaari ang ganyan, Maria. Nung lumapit tayo kay Apo Malakas, hindi ba sabi niya kailangan na buo ang loob mo sa paghihiganti kay Miguel at sumang-ayon ka? Ngayon ka pa ba susuko? Halimaw ang Miguel na yun at dapat lang mangyari sa kanya ang pinagdadaanan niya ngayon. Huwag kang maawa kay Miguel. Hindi nga siya naawa nung ginahasa ka niya eh. Pasensya na kung biglang ganun ang pumasok sa isip ko. Buo pa naman ang loob mo sa gagawin mong pagganti, di ba? Oo. Hindi naman nawawala ang galit na meron ako para sa kanya eh. Mabuti kung ganun. Huwag na masyadong isipin pa yan. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Kailangan mo pa maging malakas para sa pinaplano mong pagganti kay Miguel. Sige, mauuna na akong matulog. Magpahinga ka na rin, Celia. Oo, basta mauna ka na. Akmang matutulog na sana si Maria nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok sa kanilang pinto. Tumayo si Celia at pinagbuksan ang kumakatok. Ganun na lamang ang gulat nilang pareho nang pumasok sa loob ng kwarto si Miguel at hinahanap kaagad si Maria. Mamaya ka na lang matulog. May papaayos pa ako sa'yo. Gabing-gabi na ho, senyorito. Oras na ng pagpapahinga namin. Kung may ipagagawa po kayo kay Maria, ipagpabukas na lamang ninyo. Anong ibig mo sabihin? Hindi kayo susunod sa gusto kong mangyari? Ang klaro naman ang sinabi ko, di ba? Gusto kong pumunta si Maria sa kwarto ko dahil may ipapagawa ko sa kanya. Bakit ho, senyorito? Hindi po ba pwedeng ipagpabukas yan? Bakit ba mas marunong ka ba sa akin? Gusto mo bang ipasisanti na kita? Masyado kang kumukontra sa gusto ko ipagawa kay Maria. Iniisip ko lang naman po kung ano yung maaaring ipagawa niyo pa kay Maria sa ganitong oras at hindi po pwedeng ipagpabukas na lang. Wala ka nang pakialam dun. Huwag ka nang magtanong dahil wala naman akong utang sa'yo para sagutin ang mga katanungan mo.
Ang mabuti mong gawin, manahimik ka na lang kung mahal mo pa ang trabaho mo. Tama na, Celia. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, pero kailangan pa rin nating sundin si Senyorito Miguel. Pasensya na po, Senyorito. Hindi ko po sinasadyang galitin kayo. Ganyan dapat. Matuto kayong makinig at sumunod ha. Hindi yung dami nyo pa sinasabi. Kung gusto nyong magtagal sa trabaho dito sa amin, matuto kayong lumugar ng tama. Opo, Senyorito. Mauna na po kayo at susunod po ako sa inyo. Bilisan mo. Napakayabang niya. Hindi naman siya nagpapasahod sa atin. Bakit kailangan niyang takutin tayo ng ganun? Hayaan mo na. Wala naman tayong magagawa. Magtanong kaya ako kay Apo Malakas kung paano pa palalakasin ang kulam na binigay mo sa kanya. Yung tipong mahihiya na siyang lumabas man lang sa kwarto niya. Shh! Tumigil ka na, Celia. Baka may makarinig pa sa'yo. Hayaan mo at ako nang bahala sa kanya. Yung malalang pagganti sana ang gusto ko, ha? Oo, at hindi pa naman ako natatapos sa kanya. Dito ka na muna at aakyatin ko na si Senyorito Miguel. Baka umuusok na ilong nun sa galit. Sige, mag-iingat ka, ha? At huwag ka masyadong maglalapit sa lalaking yun. Sige, maiwan na kita. Susunod ako sa'yo. Dumiretso na si Maria sa kwarto ni Senyorito Miguel. Gabi na. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas. Hawak ni Maria ang kanyang dibdib habang papalapit siya sa pinto ng kwarto ni Miguel. Hindi pa man siya kumakatok ay narinig na niya ang sigaw nito mula sa loob. Napahinto si Maria sa labas ng pinto. Ang isang sulok ng kanyang labi ay bahagyang ngumiti, lihim na nasisiyahan sa naririnig. Dahan-dahan niyang nilapat ang kamay sa kahoy na pinto. Tila nilalasap ang bawat hibla ng takot ni Miguel. Walang sagot mula kay Maria. Kumatok siya ng bahagya, sapat lamang para marinig ng binata. Sino yan? Sino ang nasa kwarto ko? Lumabas ka! Ipakita mo ang sarili mo! Sino ka ba? Pakiusap, tigilan niyo na ako! Bumukas ng bahagya ang pinto. Unti-unting pumasok si Maria. Ang mukha'y walang bahid ng emosyon, ngunit sa loob-loob niya'y nag-aalab ang kasiyahan. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa gilid ng kama. Pawis na pawis at hinahabol ang hininga. Senyorito Miguel, ano nangyayari? May tao rito kanina. Nararamdaman ko. May umihila sa akin. Baka naman namamalikmata ka lang. Gabi na, baka pagod ka lang, senyorito. Paano naman magkakaroon ng ibang tao rito bukod sa inyo? Tinatakot niyo naman ako eh. Hindi ako namamalikmata at mas lalong hindi kita tinatakot. Narinig ko ang boses niya. Nararamdaman ko ang presensya niya. Nandun siya kanina sa salamin. Nakita kong anino niya eh. Wala naman tao rito, senyorito Miguel. Baka iniisip mo lang dahil sa nangyari sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, minsan bumabalik sa atin ang mga bagay na ginagawa natin. Hindi ba ganun ang sabi nila? Wala akong kasalanan. Tigilan mo na ako. Wala kang kasalanan? Sigurado ka ba dyan? Nanatili si Maria sa tabi ng salamin, ngunit ang kanyang tingin ay matalim, parang isang ahas na nag-aabang ng tamang oras para umatake. Si Miguel sa kabilang banda ay pilit kinukumbinsi ang sarili na hindi siya natatakot. Pero kitang-kita ni Maria ang takot sa mga mata nito at hindi niya maiwasang magdiwang. Hindi totoo to. Hindi totoo. Senyorito Miguel, sino bang hinahanap mo? Tumigil ka na. Sabihin mo sa akin, ikaw ba may pakana nito? Ha? Ako? Bakit ko naman gagawin yan? Naglakad si Maria papalapit kay Miguel. Bawat hakbang ay mas nag-aalab ang kanyang galit para sa binatang amo. Lumapit siya ng husto kay Miguel hanggang halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Pero kung gagawin ko man, hindi ba't nararapat lang sa'yo yun? Wala akong ginagawa sa'yo, Maria. Huwag mo akong pagbintangan. Wala kang ginawa? Talaga?
Tantanan mo na ako pakiusap. Alisin mo na ang mga pinaggagawa mo sa akin, Maria. Ang dali mo namang makalimot kung ganon, Senyorito Miguel. Kung ikaw ang dahilan sa mga nangyayari sa akin, hindi ba't sumusobra ka naman na yata? Hindi lang basta-basta ang ganti mo kapalit ng ginawa ko sa'yo. Baka mamatay ako sa ginagawa mo. Huwag kang mag-alala dahil pahihirapan muna kita bago kita hayaang mamatay. Dumukot si Maria sa kanyang bulsa at inilabas ang pulang pouch. Pinakita niya ito kay Miguel ng may misteryo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pouch at inilabas ang ilang piraso ng itim na tela at mga punit-punit na papel na may kakaibang mga simbolo. Pinakita niya ito kay Miguel na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ha? Ano yan? Ang alaala ng sakit na binigay mo sa akin. Ano yan, Maria? Tigilan mo na to, nakikiusap ako sa'yo! Bakit, Senyorito Miguel? Takot ka na ba? Hindi ba ikaw naman ang may gusto nito? Naaalala mo ba, Miguel? Yung gabi na kinuha mo ang hindi mo dapat kinuha? Yung gabi na tinapos mo ang mundo ko? Maria, tigilan mo na. Hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinasadya? Miguel, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ang bawat sigaw mo ngayong gabi ay sigaw na narinig ko sa aking sarili noon. Ang bawat takot na nararamdaman mo ngayon ay ang takot na iniwan mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Senyorito Miguel, dahil hindi ako gumagawa ng kahit ano para gumanti sa'yo. Binibiro lamang kita at gustong takutin. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mong naririnig mo o nakikita mo. Walang iya ka. Tinatakot mo pa ako. Dapat sa'yo maparusahan sa ginawa mo sa akin. Ano, masaya ka na ba? Masaya ka na ba na gawin akong tanga? Tuwan-tuwa ka siguro ngayon. Paumanhin kung ganun ang tingin mo, Senyorito Miguel. Ngunit anong mangyayari sa ating dalawa kung pareho tayong matatakot sa sinasabi mong nakita at narinig mo? Kung ganun ay wala ka talagang kinalaman doon? Wala, Senyorito Miguel. Sinong nananakot sa akin kung ganun? Hindi ko rin po alam. Bakit nyo nga po pala ako pinatawag dito? May ipagagawa po ba kayo? Oo, meron. Natigil si Maria nang makita ang pagngisi ni Senyorito Miguel sa kanya at gano'n na lamang ang gulat ni Maria nang bigla siyang itinulak ni Miguel sa kama nito at mabilis na kinubabawan. Napatili sa gulat si Maria. Ang kaninang mga mata ni Miguel na punong-puno ng takot ay napalitan ng matinding pagnanasa. Muling bumalik sa alaala ni Maria ang unang beses na ginawa ito sa kanya ni Miguel at natatakot siyang maulit na naman yon. Sisigaw na sana si Maria upang makahingi ng tulong, ngunit naunahan siya ni Miguel at malakas siya nitong sinuntok sa sikmura, dahilan para mawala na naman siya ng lakas para manlaban. Hindi siya makapaniwala na sa pangalawang pagkakataon ay nagawa na naman siya nitong babuyin. At gusto niyang magalit sa sarili dahil nagkaroon pa siya ng pagdadalawang isip kung itutuloy pa ba niya ang pagganti dahil nakaramdam siya ng awa para dito. Napakasarap mo talaga, Maria. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin natin na gawin to. Umasa pa naman ako na nagbago ka na. Wala ka pa rin kasing sama. Ang sama-sama mo, Senyorito Miguel. Bakit ba palagi ka pa nagugulat sa ginagawa kong to? Gustong-gusto mo rin naman kaya huwag ka naman laban pa, hayaan mo kung gumawa ng bagay na pareho naman nating ikaliligaya. Pero hindi tama na pinipilit mo kung gawin ang isang bagay na ayokong gawin. Nakikiusap ako sa'yo, tigilan mo na to, Senyorito Miguel. Maawa ka naman sa akin. Kagaya noon, titigil lamang ako kapag nakuha ko na ang gusto ko sa'yo. Ano bang napapala mo sa pangbababoy mo sa akin ng ganito, ha? Mayaman ka naman, Senyorito Miguel. Kayang-kaya mong makakuha ng babaeng papayag na gawin niyo ang bagay na ito. Hindi ako. Hindi ang katulad ko.
Bakit ba nakikialam ka pa? Ikaw ang gusto ko, hindi ibang babae. Kaya anong magagawa mo o nila kung ikaw naman ang gusto ko? Napailing na lamang si Maria at umalis na sa kwarto ni Miguel. Ikinuwento ni Maria kay Celia ang nangyari. Galit na galit ang kanyang kaibigan at gusto pang sugurin ang kanilang amo. Pero pinigilan na niya ito. Ayaw niya ng gulo at hindi na naman niya kailangan na mag-eskandalo dahil makakaganti pa rin naman siya sa binata sa pamamagitan ng pangkukulam. Yun na lamang ang iniisip ni Maria na pampalubag loob. Gaganti siya at mas hihigitan niya pa ang sakit na ibinibigay nito sa kanya. Sa sumunod na araw ay day off ni Maria. Umuwi na muna siya sa kanila upang bisitahin ang kanyang ina na may sakit at para magbigay na rin ng pera. Ang kanyang tiyahin ang kasama nito sa bahay at nag-aalaga rito sa tuwing wala siya. Inay, may itatanong po sana ako tungkol sa kulam. Ano yon, anak? Totoo po bang kayang kontrolin ng kulam ang buhay ng tao? Na kaya nitong magdulot ng mabuti o masama? Bakit bigla mo namang naisip yan? May napansin ka bang kakaiba? O may nangyari ba sa'yo? May pinaplano kang kulamin? Alam mo naman na hindi ako gumagawa niyon dahil masyadong delikado, hindi ba? Kahit na albularya ako yan ang pinakakinatatakutan kong gawin dahil matindi ang balik niyan sa akin. Wala naman po. Wala po akong gustong kulamin, Nay. Gusto ko lang po talagang maintindihan. Lagi po kayong kinukuhang albularya kapag may nasasapian o nakakaramdam ng hindi normal. Gaano po ba talaga katindi ang epekto ng kulam? Anak, ang kulam ay isang sinaunang kapangyarihan. Kaya nitong gawing mapait ang buhay ng isang tao. Pero hindi lahat ng gumagamit nito ay masama ang hangarin. Pwede po palang gamitin sa mabuti? Oo. Ang iba ginagamit ito para sa proteksyon, para gumaling ang may sakit, o para mabigyan ng gabay ang naliligaw ng landas. Pero tandaan mo, anak, mas maraming gumagamit nito para sa kasamaan, sa galit, inggit, o paghihigante. Saan naman po nagsimula ang kulam? Noon pa, sa panahon ng ating mga ninuno. Sa mga anito at espiritu tayo humihingi ng tulong. Ang kulam ay galing sa matandang karunungan, pero ito'y naibaon sa takot at lihim dahil natutunan ng tao ang madilim na aspeto nito. Paano po nagkakakulam ang isang tao? Sa pamamagitan ng intensyon, kapag ginamit ang dasal, langis at anting-anting na may kasamang matinding damdamin, galit, pagnanasa o kaya'y pagmamahal, nagkakaroon ng bisa ang kulam. Ang iba gamit ang buhok, damit o larawan ng biktima. Lahat po ba ng kulam ay may kapalit na masama? Hindi lahat, pero madalas, ang balak ng gumagamit ng kulam ay nagiging gabay ng kanyang kapalaran. Kung puro galit at kasamaan ang dala niyang intensyon, tiyak na magbabalik ito sa kanya. Kung mabuti naman, maaari siyang magtagumpay, ngunit may hangganan ng lahat ng bagay. Walang laban ng tao sa Diyos, anak. Kaya pala po minsan, kahit anong gawin ng isang tao para maghiganti, hindi pa rin siya masaya. Nandun siguro ang kasiyahan na makaganti, pero hindi pa rin tuluyan nagiging masaya. Oo, anak. Wala sa kamay ng tao ang huling hatol. Kaya maraming napapagod. Maraming naliligaw ng landas kasi hindi nila nakikita ang tamang paraan. Paano naman po malalaman kung may kulam na ba ang isang tao? Minsan, mahirap malaman. Ang mga sintomas ay maaaring magmukhang sakit lamang, pero may mga palatandaan. Matinding pagkapagod, hindi maipaliwanag na sakit sa katawan, hindi maipaliwanag na takot, o kaya naman ay mga kakaibang pangarap. Ang pinakamahalaga, tingnan mo ang ugat ng iyong mga nararamdaman. Kung may galit, takot o inggit na bumabalot sa puso, yun na ang simula. At paano po kung ikaw mismo ang nakakaranas ng ganito? Kung ikaw ang biktima, kailangan mong magdasal. Kailangan mong linisin ang iyong sarili, pati ang iyong kaluluwa.
Hindi sapat ang isang dasal lang. Ang isang buong puso, taos-pusong panalangin, yan ang magsisilbing proteksyon. Pero inay, paano kung hindi ko na kayang iwasan ang kasamaan ng ibang tao? Paano po kung ako na mismo ang gumawa ng kulam? Ang buhay ng tao ay puno ng pagsubok at maraming pagsubok ang kinakaharap ng bawat isa sa atin. Hindi porke may ginawang mali sa'yo ang isang tao, gaganti ka na sa pamamagitan ng kulam. Maaari mo naman sigurong isumbong sa mga pulis ang may kasalanan sa'yo at hayaan na ang batas ang sumingil sa kanila. Ang mahalaga, anak, hindi ka matitinag. Kung may natutunan ka mula sa buhay ko, sana ang mga aral na ito. Ang mga saloobin ng ibang tao ay hindi dapat magtakda ng iyong kapalaran. Kaya po pala lagi niyong sinasabi na ang taong kumakapit sa kulam dapat handang magbayad ng presyo. Tama, at higit sa lahat, huwag kang basta-bastang magtitiwala sa sino mang nag-aalok ng tulong gamit ang kulam. Lagi mong piliin ang liwanag, Maria. Hindi kailanman magtatagumpay ang dilim sa harap ng katotohanan at pananampalataya. Pero paano po kung wala ng ibang paraan? Laging may paraan, anak. At yun ay hindi kailanman matatagpuan sa kulam. Tandaan mo yan. Kung hinahanap mo ang katotohanan, makikita mo ito sa puso ng iyong pananampalataya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa mga anting-anting o ritual. Ito ay nasa kung paano mo pinapalago ang iyong kabutihan at pagmamahal sa Diyos. Paano po kung nagkamali ako? Paano kung nagamit ko na ito? Kung nagkamali ka man, anak, hindi pa huli ang lahat. Ang kulam ay isang pondo ng kasalanan, ngunit ang tawad ng Diyos ay higit na malaki. Kung magsisisi ka at magsimula ng bagong buhay, lahat ng masama ay may kapatawaran. Salamat po, Nay. Mas maliwanag na ang lahat sa akin ngayon. Yan ang aking layunin, Maria. Hindi lahat ng tao ay may ganitong pagkakataon. Ang mga aral na matututunan mo mula sa buhay at mula sa akin ay magagamit mo sa mga darating na panahon. At huwag mong kalimutan, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa iyong puso, hindi sa anumang kapangyarihan ng kulam. Salamat po, Inay. Hindi ko po kayo bibiguin. Magtiwala ka sa iyong sarili, anak. Huwag mo hayaan na ang dilim ay magtakda ng iyong landas. Ipinanganak ka para sa liwanag. Matapos ang pagbisita ni Maria sa kanyang ina, ay kinailangan na rin niyang bumalik sa pinagtatrabahuhan. Hindi masabi-sabi ni Maria sa kanyang ina ang problemang kinakaharap sa takot na baka makadagdag lang siya sa isipin ng kanyang ina. Alam pa naman niya kung gaano kahirap ang pinagdaraanan nito sa pakikipaglaban sa sakit. Pagkarating sa mansyon, gulat na gulat si Maria nang makita kung gaano kaabala ang mga tao roon. Anong nangyayari? Nagkaroon ng maraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan niya si Senyorito Miguel. Nagpatawag ng mga profesional na doktor si Senyora para matingnan siya. Pero walang makitang kahit na anong mali sa kanya ang mga doktor. Talaga? Oo, mukhang kinakarma na talaga ang loko. Pero wag muna tayong maingay at baka may makarinig sa atin. Umakyat ka muna sa kwarto niya at ikaw na ang tumulong doon. Paano kung may makaalam na kinukulam ko siya? Huwag ka mag-alala, kayang-kaya mo naman i-deny yan hanggat wala silang nakikitang ebidensya. Umakyat ka sa kwarto ni Senyorito Miguel at ako naman ang pupunta sa kwarto natin para matiyak na wala silang mahahanap na ebidensya laban sa ating dalawa. Pareho nating alaman tungkol sa kulam. Kung mabuko ka man, siguradong madadamay ako, lalo na kung makukuha ang ebidensya sa kwarto natin. Sige, mauuna na ako. Matapos nilang mag-usap, dumiretso na si Maria sa kwarto ni Miguel. Naroon ang ina ng binata, alalang-alala sa kalagayan ng kanyang anak. May ilang doktor din sa loob, nakatingin lamang kay Miguel, walang magawa para maibsan ang kanyang kalagayan. Lihim na napangiti si Maria. Kawawang Miguel. Mukhang wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi siya. Nahihirapan na ako, Mami. Parang ayoko na.
Gusto ko nang matapos tong nararamdaman ko, pero hindi ko alam kung paano. Wala ni isang doktor ang makapagsabi kung ano ba ang sakit ko. Ano ba kasing pinaggagawa mong bata ka? Bakit bigla ka nagkaganyan? Wala naman po akong ginagawang masama, Mami. Basta na lang, bigla akong nanghina. Parang unti-unting nawawala ang lakas ko. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Wala na ba tayong ibang pwedeng gawin para tulungan ang anak ko? Dok, hirap na ang anak ko. Ginawa na po namin ang lahat, ma'am, pero hindi po namin matukoy ang sanhi ng kanyang kondisyon. Kakaiba ang sintomas niya. Wala sa mga dati naming nakita o pinag-aralan. Maria, ikaw ba may kagagawa nito? Alam kong ikaw ang may kinalaman dito. Ano pong problema, senyorito? Mukhang masama yata ang pakiramdam niyo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ano bang ginawa mo sa akin? Ha? Wala po akong ginagawa. Baka naman ang sarili ninyong konsensya ang naniningil sa inyo ngayon. Maria, ano ang ibig sabihin ng anak ko? Ikaw ba talagang may alam sa nangyayari sa kanya? Ako, senyora? Paano ko naman magagawang saktan si Senyorito Miguel? Hindi po ba napakabait ko sa kanya? Alam kong ikaw ang naglagay ng sumpa sa akin. Maria, bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Sumpa? Senyorito, ano naman ang makukuha ko kung sumpain ko kayo? Sa totoo lang, naaawa nga ako sa inyo. Kung wala kang kinalaman, Maria, tulungan mo kami. Kung talagang mabuti kang tao, sabihin mo sa amin kung anong pwedeng gawin. Tulungan po? Gagawin ko naman ang lahat na makakaya ko para sa inyo, senyora. Pero parang wala rin pong magagawa kahit sino. Maria, may alam ka ba sa kalagayan ni Miguel? Kung mayroon, makakatulong yun sa amin. Doktor, kung may alam ako, sinong matinong tao ang hindi magsasabi? Hindi ko na kaya, Mami. Ayoko na. Parang unti-unti akong kinakain ng sakit na to. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang susuko. Senyorito, baka naman kailangan nyo lang ng pahinga. O baka may ginawa kayong mali. Minsan kasi, ang karma mabilis tumama. Maria, alam kong ikaw ang dahilan nito. Huwag ka na magkunwaring mabait. Senyora, kailangan na nating ilabas siya para sa mas malalim na pagsusuri. Gawin nyo na ang lahat. Ayoko siyang mawala. Kawawang Miguel, sana mas tumagal pa ang paghihirap mo. Pero huwag ka mag-alala, senyorito. Ako rin naman ang magliligtas sa'yo. Sa tamang panahon. Habang nagkakagulo sa kwarto, dahan-dahang lumabas si Maria. Hindi niya napigilang ngumiti ng mag-isa sa hallway. Walang ibang nakakaalam kung gaano kasaya si Maria sa mga nangyayari. Habang lahat ay nagdurusa, siya naman ang tunay na panalo sa laro niyang puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Ibinalik ni Maria ang kanyang maskara ng pagiging inosente bago bumalik sa kwarto. Patuloy ang eksena ng paghihirap ni Miguel habang nasa gilid lamang si Maria, nagmamasid at nag-e-enjoy sa kaguluhan. Ano na ang nangyari kay Senyorito Miguel? Wala nang magawa ang mga doktor para matulungan siya. Tinanong ka ba nila? Oo, pinaghihinalaan din ako ni Senyorito Miguel, pero itinanggi kong may alam ako. Ganyan din ang ginawa niya sa akin. Ay hindi, halos lahat naman tayo pinaghinalaan niyang may kasalanan sa nararanasan niya ngayon. Pati si Nana Selma, pinagbintangan niya rin? Oo, maging si Kuya Jose. Hindi na lang namin pinatulan ng pambibintang niya. Alam naman namin na mahirap din talaga ang pinagdadaanan niya eh. Tulungan mo akong makalabas bukas. Pupunta sana ako kay Apo Malakas para gawin ang huling bahagi ng paghihiganti ko. Pagkatapos nito, tatapusin ko na ang lahat. Bibitawan ko na ang ginagawa ko sa kanya dahil naaawa na rin ako. Sigurado ka na ba dyan? Oo, sigurado na ako. Ilang linggo ko na rin naman siyang pinahihirapan. Pagkatapos nun, saka naman ako magsasampa ng kaso laban sa kanya. Walang kasiguruhan na maipapanalo ko ang kaso, pero ang mahalaga, lumalaban naman ako ng patas. Kahit na anong gusto mo, susuportahan kita. Tutulungan kita.
Kung kailangan mo ng tetestigo para sa'yo, tandaan mo, narito ako para tulungan ka. Maraming salamat sa lahat, Celia. Masaya ako na nagkaroon ako ng kaibigan na katulad mo. Kinabukasan, wala ang buong pamilya ni Senyorito Miguel. Pumunta sila sa ospital para mas mapatingnan pa ang kalagayan ng binatang amo. Kinuha naman ni Celia at Maria ang pagkakataon na yon para lihim na makaalis at pumunta sa bahay ni Apo Malakas. Sa bahay ni Apo Malakas, nakatayo sa harap ng sinaunang altar si Maria. Ang kandilang itim ay naglalabas ng malabong liwanag habang hawak niya ang piraso ng damit ni Miguel. Ang hangin sa paligid ay tila kumikilos, tila nagsasanib sa ritual na isinasagawa niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan habang binibigkas sa mga salitang magdadala kay Miguel sa kanyang kabagsakan. Tuluyan na sana siyang lamunin ng kadiliman. Ang bawat hininga niya ay magdulot ng pighati sa kanyang katawan at kaluluwa. Ikaw, Miguel, walang makakaligtas mula sa aking galit. Miguel, dahan-dahan na ang paghagupit ng iyong pagkatalo. Gusto kong marinig ang iyong mga sigaw. Mga hiyaw ng pag-asa na unti-unting nawawala. Ang kandila ay naglabas ng isang malupit na liwanag na gumapang sa buong silid. Biglang gumalaw ang mga anino at nagsimula ng magbigay ng isang maririnig na tunog. Isang malamlam na ulap ng usok ang nagsimulang umakyat patungo kay Maria. Walang alinlangan sa kanyang mukha. Mabilis na tumingin si Maria sa paligid. Tinitingnan ang mga palamuti sa altar. Ang mga ito ay tila nagbabalik sa kanyang mga alaala ng kanyang paghihirap. Mga alaalang kumain sa kanya ng buo. Walang natirang bahagi sa kanyang puso, kundi ang mga sugat na naiwang hindi magamot. Maya-maya, narinig ni Maria ang isang pabulong na tinig mula sa likuran. Si Apo Malakas ay pumasok sa kwarto at tumayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ni Maria ay nanatili sa harap ng altar, ngunit naramdaman niyang parang may matang nakatitig sa kanya. Naghihintay sa susunod niyang hakbang. Maria, alam mo bang ang ginagawa mo ay may mga kasunod na epekto? Hindi mo ba naiisip ang mga magaganap pagkatapos ng ritual na ito? Wala akong pakialam sa magiging epekto, Apo Malakas. Ako na ang magdedesisyon kung anong magiging kinabukasan ni Miguel. Hanggang sa magdusa siya, ako lang ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi ko sinabi na wala kang kapangyarihan, Maria. Ang sinabi ko lang ay may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. May mga puwersang higit pa sa iyong mga kamay. Hindi ko kailangan ng ibang puwersa. Gusto ko lang makita siyang magdusa. Makita niya ang lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala sa isang iglap. Siya ang dahilan kung bakit ako naghirap ng ganito at ginustong magpasakop sa kadiliman. Biglang nagtaas si Maria ng kamay. Ang mga daliri ay nagsimulang kumislap sa dilim ng kwarto. Ang mga anino ay nagsimulang sumayaw at magpalit-palit ng mga hugis. Ipinagkaloob ko na sa aking mga kamay ang kapalaran ng isang kaluluwa. Hindi ko nahahayaan na magtagumpay siya. Lahat ng maghahanap ng lunas, sila mismo ang magiging sakit ng kanyang buhay. Hindi ba't ang ganitong klase ng galit ay ang magiging dahilan ng iyong sariling pagbagsak? Ang isang taong nagtanim ng masamang layunin ay naghasik lamang ng kasamaan sa kanyang paligid. Kung minsan, ang nais mong ganti ay magbabalik sa iyo ng higit pang sakit. Walang epekto sa akin ang mga salita mo, Apo. Ang sakit na ipinataw ni Miguel sa aking buhay ay kailangan kong itama. Ang nararamdaman ko ngayon, ang galit na umuukit sa aking katawan, ay ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ako lang at wala ng iba. Nagpatuloy si Maria sa pagdarasal. Iniwasan ang pagtingin kay Apo Malakas. Patuloy ang mga anino na bumabalot sa kanya at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng init ng galit. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa kandila at nagpatuloy sa ritual. Hindi ako matitinag. Magdusa ka, Miguel. Walang makakapigil sa akin. Ang lahat na nagsabing hindi ko kaya. Lahat sila magbabayad. Maria, sana'y hindi ka na magpadala sa iyong galit.
Ang pagsisisi ay laging mas matamis kesa sa kasiyahan ng unang tagumpay. Huwag mong hayaan ang iyong puso na maging bato. Wala na akong puso, Apo. Wala na. Ang lahat ng nararamdaman ko ngayon ay hindi na para sa mga tao. Hindi ko kailangan maging maawain. Ang pagkatalo ni Miguel ang magiging dahilan ng pag-angat ko. Ang tanging galak ko ngayon ay ang makita siyang nasasaktan. Hanggang sa magsimula siyang magmakaawa. Habang nagsasalita si Maria, ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw ng may iisang layunin. Ang kanyang ritual ay nagpatuloy at ang hangin sa paligid ay nagsimulang magdulot ng kakaibang lamig. Saka na lang kita maririnig, Apo. Pagtapos ko na ang ginagawa ko, wala na akong pagdaramdam para sa mga pwedeng mangyari. Nagpatuloy si Maria sa kanyang ritual. Hindi na tinatanggap ang mga babala ni Apo Malakas. Ang kanyang katawan ay tila nagpapalakas ng bawat sandali. Habang umiikot ang mga anino, siya ay lumapit sa isang bagong kandila. Pinapalakas ang bawat sigaw ng kanyang puso. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, Miguel. Dahil ngayon, ako na ang may hawak ng lahat. Celia, kausapin mo ang kaibigan mo at patigilin mo na siya. Tingin ko ay sapat na naman ang dinanas ni Miguel sa kanyang kamay. Tulungan mo akong kumbinsihin si Maria na tumigil na upang maisalba pa natin ang kaluluwa niya. Masusunod po, Apo Malakas. Ako na po ang kakausap sa kanya. Siguruhin mong makukumbinsi mo siya para wala nang ibang maging epekto sa kanya ang kulam. Tumutulong akong gumanti lalo na sa mga taong malaki ang naging kasalanan sa mga humihingi ng saklolo sa akin. Ngunit pinatitigil ko rin sila kagad kapag alam kong kalabisan na ang ginagawa nila. Nauunawaan ko po. Lalabas na muna ako para makapag-usap kayong dalawa. Maria, gusto ni Apo Malakas na itigil mo na ang ginagawa mong pangkukulam kay Miguel. Lubos na ang panghihina ni Miguel at kitang-kita naman natin yung dalawa. Tingin ko oras na para tumigil na rin tayo sa pagganti. Pero hindi pa ako tapos sa kanya, Celia. Hindi ko pa nagagawa ang huling bahagi ng plano ko. Ako na ang nakikiusap sa iyo, Maria. Baka tuluyan mo nang mapatay si Miguel kapag nagpatuloy pa tayo. Hindi ko alam, Celia. Tingin mo ba ayos na to? Dapat na ba talaga akong tumigil? Yan ang tamang gawin mo, anak. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit nagtatanong ka sa akin nung nakaraan nung tungkol sa kulam. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo ang lahat ng ito. Hindi ako naging masaya na mas pinili mong ilagay sa iyong mga kamay ang batas. Pero hindi naman kita masisisi. Huwag kang mag-alala at narito naman ako para sa iyo. Susuportahan kita at ipaglalaban ko ang nangyari sa iyo sa abot ng makakaya ko. Nay, paano niyo po nalaman ang ginawa ko? Sinabi sa akin ni Nana Selma ang lahat. Nakita niya ang mga ebidensya sa kwarto ninyong dalawa ni Celia. Nakapagtanong din siya kay Miguel nung nakaraan at nasabi nga nito ang ginawa niya sa'yo. Pumunta sa atin si Nana Selma at sinabi sa akin ng lahat. Hindi ito ang tamang paraan para magkaroon ka ng hustisya, anak. Ngunit hayaan mo, ako na ang bahala sa'yo. Lalaban tayo. Patawarin mo ko, Nay. Patawarin mo po ako kung ganito ang napili kong paraan para makaganti sa ginawa sa akin ni Miguel. Wala kang dapat ihingi ng tawad dahil naging biktima ka lang din naman. Ginusto mo lang na magkaroon ng hustisya para sa sarili mo. Pero kailangan na natin itong tapusin dito. Ako na ang bahala sa lahat, anak. Tuluyan nang itinigil ni Maria ang kanyang pangkukulam na ginawa kay Miguel. Umalis na rin siya sa kanyang trabaho at hindi na kailanman nakipag-usap sa dating mga amo. Ang kanyang ina ang umayos sa lahat at nakipaglaban para sa kanya. Natigil man ang kanyang paghihiganti sa halimaw na si Miguel, ay lalaban naman siya ngayon at hihingi sila ng kanyang ina ng tulong sa otoridad. Hindi na baling walang makinig sa kanila, pero buo na ang desisyon niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya na matagal na niyang inaasam-asam. Matapos ang ilang linggong pagpapahirap ni Maria, ay napagdesisyonan na niyang tuluyan ng tigilan ang pangkukulam kay Miguel.
Lalo na nang personal itong pumunta sa kanila para humingi ng tawad sa ginawa nito sa kanya. Hindi nga lang kumikibo si Maria dahil hanggang ngayon ay galit na galit pa rin talaga siya sa ginawa ni Miguel sa kanya at kailanman ay hinding-hindi niya ito mapapatawad. Pero nang sabihin nito na susuko na ito sa mga kapulisan ay unti-unting napanatag ang kanyang loob. Sa wakas ay magkakaroon na ng hustisya ang kanyang sinapit sa kamay nito. Nakakulong na si Miguel, Maria. Sa wakas, pagbabayaran na niya ang sakit na dinanas mo. Sa wakas, may kabayaran na. Salamat po, Nay. Hindi mo ako pinabayaan at pinatawad mo kaagad ako sa aking kasalanan at kagustuhan na makabawi kay Miguel sa pamamagitan ng pangkukulam. Bilang ina, ang gusto ko lang naman ay makita kang maging masaya at maligaya. Kaya ituloy lang natin ang mga buhay natin. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari at magsimula na tayo ng panibagong buhay. Opo, Nay. Kahit na ano pang gusto mo, basta magkasama tayong dalawa, ayos na sa akin. Wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal mo sa akin. Kung ganon, ayos lang ba sa'yo na umuwi na muna tayo sa probinsya ng lola mo? Doon muna ako manggagamot para tuluyan ang maghilom ang mga sugat na natamo mo. Matagal na tayong hindi nakakauwi ron at baka doon mo mas madaling makalimutan lahat ng ito. Sigurado rin ako na miss mo na ang lola mo. Pero paano po ang pagpapagamot mo, Nay? Hindi pwedeng ihinto na lamang natin yun. Mas importante po sa akin na gumaling ka kesa sa nararamdaman ko. Mas gusto ko po muna kayong gumaling at maging malakas ulit. Huwag mo kong intindihin, anak. Ikaw ang iniisip ko. Kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa, hindi na rin naman magtatagal ang buhay ko eh. Alam kong hindi madaling tanggapin ang lahat ng nangyari. Ngunit ang tanging gusto ko na lang ngayon ay makasama ka at makabawi sa'yo. Kahit na sa huling bahagi ng buhay ko. Hindi po ako makakapayag na mawala ka sa akin, Nay. Sige po, umuwi tayo kina Lola. Wala pong problema sa akin at gustong-gusto ko rin naman talaga sa tuwing umuwi tayo dun. Nakakaramdam ako ng kapayapaan at lakas doon. Mapapanatag ako at tiyak na madali akong makaka-move on kung naroon tayo. Ang mga simpleng araw doon, ang mga alaala sa kabuntot ng kalikasan. Lahat ng yun ay magbibigay sa akin ng lakas na muling magsimula. Ang mahalaga ay magkasama tayo, anak. Ang mga sugat na tinamu mo, hindi mo kailangang pasanin mag-isa. Ako ang magiging katuwang mo. Huwag mong kalimutan yon. Nandyan po kayo sa tabi ko, Nay. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal mo. Salamat po. Salamat sa lahat ng sakripisyo at pag-unawa. Hindi ko alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Huwag mong isipin yon, anak. Ang pagmamahal na ipinagkaloob ko sa'yo ay walang kapantay. Ako ay naging ina sa'yo, hindi para maghintay ng kapalit. Basta't magkasama tayo, walang problema. Ang lahat ng mga sugat ng nakaraan ay matutuldo ka ng mga hakbang na gagawin natin ngayon. Sa mga sandaling yon, parang ang bawat salita mula sa kanyang ina ay nakatanim na sa puso ni Maria. Mahirap kalimutan ang pinagdaanan niya, ngunit handa na siyang kalimutan ng lahat upang magkaroon ng mas maganda at maayos na buhay. Ang paghihirap na sumakop sa kanyang dibdib ay malapit ng mapawi. Dahil sa pagmamahal ng kanyang ina, natutunan niyang iwanan ang mga anino ng nakaraan at magsimula ng panibagong buhay. Isang simula na puno ng pag-asa at kaligayahan.